Tara, analyze natin ang game ng Yokohama kontra Neo Phoenix. Tapatan ng dalawang pride natin na si Kaiju at Third Ravenna. Grabe, mag-takeover si Kaiju dyan sa ilalim. UK connection ang bumungad dyan kay T. Ravenna sa game. Para sa first quarter of the game, inasahan ko na nakasama nga sa first 5 itong si Kaiju at ganon din sa kabilang team ay hindi mawawala sa first 5 dyan ng Neo Phoenix itong si Third natin. Kita natin talagang impressive na ang ginagawa ni Kai na pagpasok dyan sa ilalim at masasabing consistent ang laro na pinapamalas nito ngayon sa game. Malilan talaga na masyado itong uma-adjust pagdating sa depensa sa labas. Kita nyo yan, maling-mali talaga na masyadong uma-adjust sa labas itong si Kaiju pagdating sa depensa. Kaya naman nakakakuha ng madaling puntos at naiiwanan siya dito ng mga kalaban niya. Samantalang grabe ang hassle ni Third dyan sa game na utakan pa si Kawamura. Unang puntos dyan nitong si Kaiju galing sa assist ni Kawamura sa ilalim. Yuki kay connection nga kung tawagin nila sa Japan B-League ang tandem nila na yan. Susundan pa nga ng Hallyu pass kaso masyadong alanganin ng pasa na yan. Talagang kulang pa sa timing itong si Kaiju pagdating sa Hallyu pass at cutting open sa ginagawa nito sa ilalim. Under 3 minutes ang second quarter, di kita ng laban na takuha na nga rin dyan ng Yokohama ang first 2 points lead nila sa game with 4 points, 1 rebounds nga para kay Kaiju. Samantalang T. Ravenna hirap kumuha ng puntos dyan sa ilalim. 15 seconds in the game, Kai kumuha pa ng hook shot sa gitna. Kita natin talagang magandang opensa ang ginagawa nito. Mismatch ang depensa nito sa oras nga na kumuha ito ng hook shot sa ilalim. Talaga nga naman na napakahaba ng galamay nitong si Kaiju natin. Third quarter, grabe makipagsabayan. Bagsak ang hapon dito kay Kaiju natin. Palitan lang ng puntos dyan ang magkabilaan. Pero hawak pa rin ng Yokohama ang kalamangan dyan. Masyado lang talagang mataas kumuha ng depensa itong si Kaiju na dapat niya pang i-improve ang pagiging sentro niya na to. Kita natin sa video na yan. At ito para sa akin ang dapat pa nga niyang i-improve. Kung paano niya i-improve ang pagiging matinding sentro niya sa gitna. Pero grabe ang takeover na ginagawa nito. Under 7 minutes in the game, gandang switching ang ginawa nitong si Kaiju sa ilalim at na-perfect pa nga nito ang puntos dyan. Pisikalan na nga rin ang laban pagdating nga dyan sa third quarter game. Point guard to point guard. Another Yuki Kai connection. Gandang Hallyu ang binigay dyan kay Kaiju sa ilalim with 11 points and 6 rebound na sa quarter na to. Pagdating ng fourth quarter game, babad sa game itong si Kaiju. Nakuha pa nga dyan ng Neo Phoenix ang kalamangan. Binubuhay ni Ravenna ang team. Babad na babad mula first quarter. Itong si T. Ravenna, mali talaga ang ginagawa ni Kai. Masyadong nakalabas ang depensa nito na dapat pa nga nakapwesto lang siya sa gitna dahil siya ang ginagamit na poste ng Yokohama dito. Pero mukhang hindi niya pa talaga gaano ma-improve ang ganitong pagiging rim protector sa gitna. At pagdating ng 5 minutes in the quarter, another hustle para kay Kaiju. Tatlo pa nga ang sumabay dyan sa gitna. Grabe ang instinct nitong si Kawamura. Pagdating sa sentro na nila na si Kaiju, talaga nga naman na maaasahan ang point guard na to. Pagdating sa assist, talaga nga naman na napakahusay rin nito. Panoorin nyo sa clip na yan talaga nga naman na sa timing pag sa Hallyu talaga nga naman na nabibitin pa itong si Kaiju at hindi niya pa makuha ang tamang timing kung paano kumuha ng Hallyu pass sa gitna. At yan yung kailangan niya pang i-improve sa mga laro niya. Under 2 minutes, hawak na ng Yokohama ang kalamangan. Another floater para kay Kai sa gilid at sa huli nga, inakuha na ng Yokohama ang panalo. Final score 81-76. Best player again si Kaiju natin with 23 points, 10 rebounds, 1 assist at may 75% field goal sa game.